Si sister-in-law nga po yung maglalagay ng eyelash extensions ko. Sa kauna-unahang pagkakataon mga auntie, first time ko lang po magpa-eyelash extension. Ang nakakatuwa pa dyan ay yung sister-in-law ko pa yung gagawa. Bago ang lahat, eto nga pala yung last day namin dito kilabinan kong hapon. Bago kami umuwi sa Nagano, ay pag-grocery muna namin sila. Alas 10 ng umaga ay nagbiyahe na nga kami papunta ng supermarket. Gusto ko nga palang i-share sa inyo itong red lipstick ko mga auntie. Si hapon nga po ay namili ng kulay, pati yung blush on ko mga auntie. Sabi ng asawa ko, lipstick daw ako ng red at saka konting blush on. Pagkatapos ng ilang minutong biyahe, nakarating na po kami dito sa supermarket. Nagpabili na nga rin ako kay daddy ng favorite kong Korean noodles. At habang nandito kami, nagpabili na rin ako sa kanya ng coconut milk. Mura lang naman kasi dito, kaya nagpabili na ako sa asawa ko. Fast forward na tayo mga auntie. Pagkatapos namin mag-grocery sa Eve, nagpunta naman kami dito sa Don Quixote. Dahil wala nang stocks na tissue yung mga binan kong hapon, kaya dito na po kami bibili. At habang nandito kami, ay pinuntahan ko na kaagad yung mga Philippine product. Minsan lang kami magpunta sa mga Don Quixote, kaya sulit-sulitin ko na. Bibili na ako dito ng Magic Sarap at saka ng Sinigang. Siyempre, hindi magpapahuli dyan yung Clover at saka yung Nova na favorite kong chichirya. May moisturizer nga din sila ditong Hatomugi, kaya napabili din ako kay Uncle yung hapon. Pagdating po sa mga needs ko, kagaya ng pagkain o kaya naman skincare, ay binibili po yan kaagad ni Uncle yung hapon. Yung Don Quixote nga pala na pinuntahan namin, ay located lang po yan dito sa Yokosuka. Pagkatapos naman namin mag-grocery, ay napunta naman kami dito sa dagat. Si Kenshin po kasi ay gusto niya maglaro. Ayan, pinagbigyan po siya ni Uncle yung hapon. Pagdating po sa family time ay hindi po madamot yung asawa ko. Pag sinabi namin ni Kenshin na gusto namin gumala, ay pinagbibigyan naman kami ng asawa ko. Habang nandito nga po kami sa dagat, yung mga binan kong hapon naman ay naghihintay po dun sa sasakyan. Hindi na po nakisali sa amin yung mga binan ko dahil sobrang init. Habang nire-record ko nga po pala tong video na to ay sobrang init ng panahon. Ito nga po palang pinuntahan namin ay located lang po ito ulit sa Yokosuka. Dito nga po pala sa lugar ng mga binan ko ay sobrang lapit lang po nila sa mga dagat. Kaya gustong gusto rin namin nagpupunta dito sa Kanagawa Ken. Bukod sa malapit lang sila sa dagat, ay marami din dito mga pasyalan. Tuwang-tuwa nga kami dito ni Kenshin habang tumitingin ng mga isda. Naguhuli kami dito ng maliliit na isda, tapos may mga shell din. Pagkatapos namin may hatid yung mga binan kong hapon sa bahay nila, ay papasyal naman daw kami ng asawa ko sa outlet. Dito na nga ako pinaupo ng asawa ko sa tabi niya. Una ay nagtalo pa kami ni hapon dahil ayaw ko ngang umupo. Kenshin kasi kawawa at ayokong iwan. Gusto nga po ng asawa ko ay mag-date kaming dalawa. Tapos si Kenshin naman ay doon muna siya sa lolo't lola niya. Kaso nga lang ito pong anak ko ay ayaw ko pong pinapaiwan. Hindi po kasi ako sanay mga auntie kapag isang oras lang ay namimiss ko siya kaagad. Kaya sabi ko sa asawa ko ay sama na lang namin si Kenshin. Pagkatapos po ng ilang minuto biyahe ay nakarating din po kami dito sa outlet. Habang tingin-tingin nga lang kami dito mga auntie. Habang naglilibot nga kami nakakatuwa mga auntie dahil meron po nakakilala sa amin. Shoutout nga po kay Miss Nika dahil napapanood daw po niya yung mga mini vlogs namin. Nakakatuwa siya at napakasarap niyang kakwentuhan. Ang nagustuhan ko pa nga kay Miss Nika ay ang galing niyang mag-advise. Kahit saglit lang namin siya nakasama, nakaka-enjoy siyang kausap. Tapos namin sa outlet ay umuwi na rin kami kaagad. Wala nga rin pala kaming nabili kundi yung sunscreen ko lang. Yung sunscreen na ginagamit ko ay sa outlet ko lang po nabibili. Mura lang po kasi yun at saka hindi ko po nahanap sa mga ibang drugstore. Kauwi namin ng bahay ay nagpasuyo nga po itong si hapon sa kapatid niyang babae. Ito na nga yun mga auntie, the moment of truth. Makakalibre tayo ng eyelash extension sa sister-in-law ko pa. Excited na nga ako dahil first time lang to mangyayari. Ito nga gagawin sa bahay ni sister-in-law. Bago kami mag-umpisa, tinanong muna niya ako kung ano yung gusto kong ipagawa. Kung nga alam kung ano yung isasagot ko sa kanya kasi nga first time ko lang to mga auntie. Meron nga siyang papel na pinakita sa akin na pwede kong pagpilian. Tapos yung napili ko ay yung 9mm para natural lang. Pagkatapos po ng ilang minuto, tapos na po niya ako malagyan ng extensions. Konti pa nga lang yung nilagay niya sa akin. Dahil tinitest niya muna yung eyelashes ko. Obserbahan nga daw muna namin ng isang oras kung hindi ako mangangati. Kapag hindi daw nangati yung pilik mata ko, ay lalagyan niya na lahat. Yung una ay medyo naninibago pa ako. Ito na nga po, pagkatapos ng isang oras, bumalik na ako kay sister-in-law. Agad-agad na nga rin po niya ako nilagyan ulit. Excited na ako kung ano yung magiging itsura ko. Alam niyo po mga auntie, dito po sa Japan ay sobrang mahal po ang magpa-eyelash extensions. Ito pong si sister-in-law ay karamihan ng ginagawa niya ay home service. Nagtatagal nga lang po pala yung eyelash extensions ng mga isang buwan. Tapos ang singil po niya ay nasa 6,000 yen hanggang 7,000 yen. Not bad na po yan mga auntie kasi sa iba po ay medyo mahal po yung singil nila. Ito na nga po pagkatapos ng isang oras ay tapos na po ako malagyan ng eyelash extensions. Nahiya nga ako mga auntie dahil hindi po niya
niya ako pinagbayad. Ito na nga po yung itsura ng pilik mata ko pagkatapos malagyan ng eyelash extensions. O diba, sobrang ganda at ang galing niyang gumawa. Habang nire-record ko nga po pala tong video na to, ay konti na lang po yung eyelash extensions ko. Tatagal nga lang daw ito ng 1 buwan. Ito nga po palang mini vlog na to ay nung September 11, 2024. Mga auntie, anong petsa na ngayon? Nga bandang hapon naman po, ay nagready na po si Uncle yung hapon ng hapunan namin. Samantalang si Otosa naman ay kararating lang, galing po siya ng dagat. Namingwit nga siya ng isda at pinakita muna niya sa amin. Yan po yung hilig ng binan ko, ang mamingwit ng isda. Pagkatapos nga po maghiwa ni hapon ng isda, ay nag-prepare na siya. Magawa nga po si hapon ng kaisen doon. May kanin nga po yan sa ibaba, tapos pinatungan niya ng mga sashimi. Pagkatapos niyang gumawa, ay kumain na rin kami kaagad. Mamaya pagkatapos namin kumain, ay uuwi na rin po kami sa Nagano. Pagkatapos namin kumain ng kanin, ay kumain naman kami ng ubas. Ito nga yung binili namin kanina nung nag-grocery kami. Sobrang sarap nga ng ubas na to, napakatamis. Si father-in-law naman ay binabantayan niya si Kenjin habang natutulog. Alas 9 naman po ng gabi ay uwi na po kami sa Nagano. Tinulungan na nga rin kami ng mga binan ko na magbuhat ng mga gamit namin. Hinatid na nga rin po nila kami dito sa labas. Habang naglalakad nga kami ay medyo nalulungkot ako para kay Kenshi. Mas lalo pa nga ako nalungkot mga ante nung nagpaalam na kami sa isa't isa. Konti na lang parang tutulog na po yung luha ko. Mga binan kong hapon, nakikita ko nga rin sa kanila na malungkot sila. Kahit mahigit 1 buwan lang namin silang nakasama sa Nagano, feeling ko parang ang tagal-tagal na namin silang nakasama. Meron man kaming hindi pagkakaunawaan minsan, pero mahal na mahal ko po yung mga binan ko. Pagkatapos namin magpaalam sa kanila, ay nagbiyahe na rin kami kaagad. 4 na oras nga po pala yung biyabahiin namin mula dito hanggang sa Nagano. So yun lang po, at dito na po natapos ang aming mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and... Bye bye, I love you. いいね。